ay kukumustahin natin yung ating mga ginawang grafted Gymnocalcium variegated LB, variegated Gymnocalcium mehano dito sa ating. And so, naging successful ba yung ating ginawang grafted? So, yan yung titingnan natin ngayon guys. And then, kukumustahin natin yung ating mga ginawang grafted na cactus. So, heto yung ating napakagandang TED Lactea. So, yan guys, at naitanim na natin siya sa napakagandang pot. So, saktong-sakto po yung pinagtaniman natin ng grafted crested Lactea. Yeah, so, ganyan na po kalaki yung ating crested Lactea. So, mamaya ay titingnan natin yung ating mga na-graft din na Gymnocalcium, variegated Gymnocalcium and then LB. So, heto na ang ating crested Lactea. Sobrang ganda. Nilipat natin siya dito sa kaniyang pot. Ayan, napakaganda. Saktong-sakto lang po yung pot na ginamit natin or pinagtaniman natin itong ating grafted. And then, nilagyan ko po siya ng malaking stone kasi yung crested natin guys ay mabigat. So, kailangan natin ng support sa baba, yung mabigatan yung ating pot para hindi siya matumba. So, ganyan yung ginawa natin. And then, nadiligan na po natin yung ating crested Lactea. Grafted crested Lactea. So, heto na at titingnan din natin yung ating ano pa naman to, experiment or first trial natin na mag-graft ng variegated LB. So, tamang-tama at nakakita tayo ng rootstock doon sa likuran ng ating bahay. So, yan. At ipapakita ko po sa inyo guys kung naging successful ba yung ating ginawang grafted variegated Gymnocalcium and then LB. So, itong ginawa nating grafted ay first trial natin. Ayan, first trial. And then, so, sa 100%, naging 60%. So, itong dalawa, yan. Yung tinuturo ko, ito yung hindi naging successful. So, 2, 5 yung ating nag-graft. So, meron tayong 3 na nabuhay. So, itong 2, hindi siya successful. So, hayaan na natin siyang magka-roots. Then, heto yung ating naging, titingnan natin kung successful yung nag-graft natin na variegated cactus. So, yan, di pa natin siya natanggalan ng tali. Ayan, heto yung LB. Ayan, 2 ata ang LB na naging hindi na namatay kasi yung 2 guys na sila nagka-fungus. So, ganyan po talaga, first trial pa naman to. So, yan, at pagpasensya nyo na po yung ginamit natin na pot dito. So, sa susunod ay, pag okay na yung ating mga grafted, pag meron ng roots, so ilipat natin sila ng mga magagandang pots din po. So, yan, at madali lang naman tanggalin itong tali. So, yung ginamit ko na tali dito guys ay yarn. So, okay naman yung yarn kasi meron naman matataas yung tinik ng ating rootstock. So, pwede naman siya ikot-ikot lang sa mga tinik ng and then matitibay yung tinik nito guys. So, pwede naman siya ganyan lang, ikot-ikot lang, and then ang importante dito ay maprotektahan, merong protection yung ating graft na idugtong na cactus dito sa ating rootstock. So, ko na to siya, napag-aralan na natin siya.
So, ganito lang yung ginawa ko. Ang sa iba naman, gumagamit sila ng tape or lastiko. So, yung naisipan natin kasi malaki yung rootstock natin guys, medyo mahirap siya. So, ganito yung ginawa ko. And then, ano naman po, matitibay naman po yung tinik. Sa tinikan kasi natin pinagkakabit yung ating tali, yung ating yarn. So, ano na to siya, mga more than 2 na natin siya na naigraph. So, nung naigraph natin siya, nilagyan lang natin siya ng plastic bottle. Tinakpan lang natin siya ng plastic bottle para hindi siya mabasa. Kasi laging maulan, so ngayon ay medyo mainit na dito sa ating area. So, ganyan lang yung ginawa ko guys. And then, after 1 week, 3 days ata or 1 week na ano na natin, full water na tong ano natin, yung ating plant. So, yan yung ginawa ko guys. And then heto, at medyo matibay naman po yung pagkadikit ng ating plant. Ng ating yung ating cactus. So, yan. Ikot lang natin, tingnan natin kung dumikit nga talaga yung ating cactus sa ating rootstock. So, yan. At medyo malusog naman po yung ating variegated cactus. And then, heto guys, yung pangalawa, ito yung LB. Variegated. Ayan. So, sa nakikita nyo ay medyo okay naman po. So, pag ganyan guys, kahit na ano siya, hindi siya namatay or hindi siya nalusaw, titingnan pa rin natin kung nakakapit siya dun sa ating rootstock. So, ano lang yan nagkakalos yung baba, pero hindi siya nakadikit dun sa natin sa rootstock. So minsan lang siya, ang iba dito nagkakaugat pa nga So yan, at tingnan pa rin natin kung nakadikit talaga siya sa rootstock. So minsan makikita natin dito sa sa side nakalos na yung pinagtanggalan natin ng tinik. So, kailangan nakaslice siya sa gilid guys para kasi pag hindi natin siya tinanggal dyan sa may gilid, nakaslice, tutubuan po yan ng branches. So, okay lang yan sa mga gilid-gilid. So, hindi lang dapat dyan sa may baba ng ating cactus kasi ng ating variegated LB kasi aangat po yung ating variegated LB. So, kailangan po talaga na slice yung sa gilid para hindi siya tubuan ng branches dyan sa gilid. So, kasi yung ating mga naman, yung dinugtong natin, lalaki po yan. So, pag tinubuan po yan sa gilid, aangat po yung cactus. So, ganyan po yung ginawa. Nag-slice lang tayo sa gilid. And then, kitang-kita naman po, nagkalos na po yung slice or naghilom na po yung mga sugat ng ating mga cactuses. So, yan. At papatapos na po tayo. Tingnan natin, ikot natin mamaya. Ayan, medyo lang siya, mahirap lang siya tanggalin kasi yung yarn na ginamit natin dito ay nakakapit po talaga sa mga tinik ng ating rootstock. So, napakatibay po nung ginamit natin na rootstock. So, ganyan lang guys. Hawakan nyo lang siya sa dulo. Ayan, pag medyo matigas, ayan, kapit na kapit po yung ating var LB dito sa ating rootstock. So, yan, ikot lang natin ng konti. And then, ayan, para makita nyo po na talagang successful yung ginawa nating graph. And then, ito yung isa guys, medyo siya, dehydrated. So, feeling ko,
hindi siya siguro nakasipsip ng, so siguro yung rootstock nito ay hindi pa masyadong nakasipsip ng water. Yan, kasi yung ating dinugtong dito ay hindi naman siya anong tawag doon, hindi naman siya dehydrated nung dinugtong natin siya dito. So, siguro hindi pa siya nakasipsip masyado ng water. So, ganyan po yan. And then, ang ginagawa ko dito, nagdidilig ako pag totally dry na po yung soil na ginamit natin dito sa ating grafted cactus. So, yan. At medyo lang naman siya, guys. Madali lang naman siyang kumapit. Mga ilang days lang. Basta successful. Pero pag hindi po yan successful, hindi po talaga kakapit yung ating cactus sa rootstock. So, kailangan yung pag idugtong natin sila ay kailangan merong sap. So, pag medyo dry, maglalagay lang po tayo ng yung nilalagay ko dito ay aloe vera, yung sap ng aloe vera or katas ng aloe vera para dumikit po yung ating na-graft dito sa rootstock. So, ito ay mga more than 1 week na natin na i-graft. So, yan. At medyo kapit naman po yung sa tingin ko kapit na kapit yung ating variegated LB dito sa ating rootstock. So, ganyan lang po guys, kadaling magtanggal ng tali. Pag ganito po yung ginawa nyo. Kasi minsan, pag tape yung gagamitin natin na na i-stretch yung tape, so hindi siya masyadong na akakapit yung ating mga pinagdugtong dito sa ating rootstock. So, pagtali kasi guys, medyo siya igpit yung kapit ng tali dito sa ating rootstock. So, yan guys yung update sa ating mga first trial natin na awang graftos variegated Gymnocalcium LB dito sa ating munting harden. And then yung ating napakagandang crested lactea. So, meron pa tayong gagawing ganito din dito sa ating munting harden. So, yan po ang update sa ating mga halaman dito sa ating munting harden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.